Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita Niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya'y nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya at humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama nina Isaac at Jacob na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos, habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong may tuturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga pinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakikilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan kung ang naaalala-ala nila'y ang lupaing pinanggalingan nila. May pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit, kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa siyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siya muling mabubuhay ng Diyos si Isaac, at sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Dahil sa pananalig sa Diyos, iginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Dahil sa pananalig sa Diyos, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya mamatay, at humawak siya sa puno ng kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, sinabi ni Jose nang siya'y malapit ng mamatay na aalis ang mga Israelita sa Ehipto at ipinagbiling dalhin ang kanilang mga buto. Dahil sa pananalig sa Diyos, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 taon. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumanggi si Moises nang siya'y may sapat na gulang na tawaging anak ng prinsesa na anak ng Faraon.
Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagbabata ng kadustaan dahil sa Mesayas kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakapako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Ang pananalig din sa Diyos ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto dahil magalit ang hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakikita ang Diyos. Dahil din sa pananalig na ito, kaya niya itinatag ang Paskwa at inutos ang pagpapahid ng dugo sa mga pintuan ng bahay upang huwag patayin ng anghel na mamumuksa ang mga panganay na Israelita. Dahil sa pananalig sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula, nawari sa tuyong lupa, ngunit nang tumawid ang mga taga-Ehipto sila'y nalunod. Dahil sa pananalig ng mga Israelita sa Diyos, gumuho ang muog ng Jericho matapos nila itong ligirin ng 7 araw. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik. Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jepti, David, Samuel at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid, at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leon, pumatay ng nagangalit na apoy, at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ano pat napaurong ang takbo ng dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhayin muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak, mga balat at tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan, nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot, kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako.